Tuloy-tuloy na ang pag-iimplementa ng 85 pesos na wage hike sa NCR. Ito ang tiniyak ng DOLE kasabay ng mga alok nitong Adjustment Measures Program para sa mga negosyo sa rehiyon. Si Victor Liantino sa detalye. Dumepensa ang Department of Labor and Employment sa mga puna ng ilang economic group na tila binabaliwala ang panig ng mga employer sa pag-aproba ng 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, dumaan sa tamang proseso at tripartite consultation ang Wage Order No. 27. Kinukonsidera rin daw ang lahat ng variables tulad ng inflation, kaya kumpiyansa ang kalihim na kakayanin ng ekonomiya ang pagtaas ng daily salary. Predicted that 1.1 million workers in NCR will be benefited. A slight dislocation of around 12,000 employees. Inamin naman ang kalihim na pangunahing maapektuhan ng dagdag sahod ang mga micro, small and medium enterprises na bumubuo sa 98% ng negosyo sa rehiyon. At para hindi lamang nakadepende sa mga malalaking grupo tulad ng ECOP ang kanilang boses, umapila si Tolentino na bumuo ng sariling organisasyon ang MSME para sa mga susunod na negosasyon. Dapat yung ating small and medium ay mag-organisa rin. Ito po yung may mga maliliit na restaurant, may mga maliliit na coffee shop. Ang problema, hindi pa ito ganong organisado. I'm looking at the employer side ng small and medium. Para maibsan ang pasanin ng mga negosyante, mayroong 75 days sa mga ito para maghain ng exemption sa salary increase. Inialok ng DOLE ang kanilang Adjustment Measure Program kung saan maaaring sagutin ng gobyerno ang ilang gastusin sa kagamitan ng isang negosyo para mailaan ang kanilang puhunan sa pasahod. Ang DOLE po ay pwedeng magbigay ng mga kagamitan nila, pondohan yung kagamitan nila para yung panggamit nila ng capitalization ay magamit sa pagbigay noong wage adjustments. Pinaalalahanan din ng DOLE ang publiko na hindi magiging pamantayan ng aumento sa NCR para sa iba pang rehiyon dahil may iba't ibang pangangailangan at batayan ang mga ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Victor Liantino ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.